Saan nga ba mas mabilis lumaki, ang babae na fatining o ang lalaking fatining? Actually guys, ang advance sa sagot ko ay, so guys, meron pong sasabihin si Mrs. regarding po sa ating topic ngayon. Is it female fatiner or male fatiner? Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video na ito, yung tungkol po sa statement or concern ni Kabayang Rene Mar Sircedillo. Ang tanong po niya sa akin, sabi niya, Kuya Dodong, tanong ko lang, ano ba mabilis lumaki? Babae o lalaking patining? So sabi niya, baguhan lang po from San Joaquin, Iloilo. Hope ma-vlog mo. At saka ginaya ko po ang iyong kulungan dahil sa panonood ko sa YouTube mo. Maraming salamat po kabayan at sa inyong lahat viewers for continue supporting my simple videos. Bago ko po pala sagutin ha, importante po ito, tune in ka lang guys. Bago po ako magbigay ng mga simpleng paliwanag kung saan ang mas mabilis, ang lalaking fatining or ang babaeng fatining, maya-maya po akin pong ibahagi sa inyo ang base lang po sa aming naranasan before. Okay, by the way guys, akin muna ising ito ha. Kahit po na backyard pigiri si Dodong, hindi naman siguro guys masama na gumamit ako ng guantes. Mas maganda to guys kasi nga po mabalot yung aking kamay. Atin pong isasuot guys ang guantes or gloves. Okay? Atin munang babara ng feeds. Tapos atin pong lagyan ng tubig. Okay. Set aside muna. Actually guys, ang advance sa sagot ko ay lalaki. Okay? Lalaki ang akin pong opinion. Ano lang guys ha, disclaimer lang ha. Ang advance sa sagot ko ay lalaki na baboy para sa patining. Pero depende guys, mayroon pong supportive reason yan mamaya. Okay. Tapos na. Mabilis lang po tayo guys, no? Okay, so that's enough. Kailangan na po nating mag-feed sa kanila. Sobrang ingay na po si Gelt. Oh, ito na, dali. Oh, dali.
Pasensya na kayo guys sa aking babuyan ha. Kasi kahit na bakit din tayo, ang pag-alaga po ng mga baboy, patining man o inahin, okay lang po yan guys. Kahit backyard lang. One and a half kilo sa 4 na baboy per meal. O dali. Para magsalita tayo guys, hindi masyadong maingay mga baboy. Come on! Oh, hinahinay lang. Hinahinay lang. Ginaganito ko lang guys para matansya ko ang kanilang kinakain na feeds. No, bawat hakop. Okay! Saan nga ba mas mabilis lumaki? Ang babae na fattening o ang lalaking fattening? Base po sa aming karanasan po sa nagdaang batch, mas mabilis pong lumaki yung lalaki na baboy na fattening. Dahil sa amin pong naalala guys, meron kaming mga baboy fattening noon na bunso ang lalaki sa magkakapatid. So siya po sa aking naalala, kung hindi ako magkamali, ay tumitimbang siya ng 9 point something kilos sa araw na winalay namin sa inahin, no? 9 kilos lamang mahigit guys, hindi siya umabot ng 10 kilos. Siya po ang pinakamaliit po sa lahat ng magkakapatid. Ngunit pagsapit po, to make a long story short, pagsapit po ng 3 buwan at kalahati ba yun? Siya po ang pinakamabigat sa lahat. Disclaimer lang, ang sinishare ko pong information sa inyo ngayon ay base lamang po sa aking karanasan. Okay, ganito po ang supportive reason ko. Bakit ko nasabi na mas mabilis pong lumaki ang lalaki na piglet? Ganito yan. Sa akin pong nakaagian or naranasan, ang mga babae na baboy fattener, pagsapit po ng 3 buwan, pagtungtong ng 3 buwan, humihina ang kanyang kain. Okay? Ulitin ko po ha. Humihina ang kanyang kain. Bakit Kuya Dudong? May chance po kasi guys na sila ay naglandi. Parang naglalandi. Then, yung 3 months old na yan, pataas, may mga time talaga na sila po ay humihina ang pagkain tapos namamaga ang labasan ng kanilang ihi. 3rd month, pataas. 4th month, 5 months, 6 months. So ito naman kasing lalaki na baboy, fattening, tuloy-tuloy po ang gana sa pagkain. Speaking pala guys sa parang naglalandi yung inahin or I mean yung babae na fattening, ay naapektahan ng gana sa pagkain. So guys, meron pong sasabihin si Mrs. regarding po sa ating topic ngayon. Okay Mrs., ano ang iyong masasabi bago tayo magtapos sa video na ito? Yung sa mga naunang batch natin, kung basihan, yung may bunso tayo nun na lalaki. Siya yung pinakamaliit nun. Okay. Tapos yung babae, siguro mahigit ilang kilo yung diferensya nun. Nung baby pa sila. Tapos nung lumaki na sila, nung malapit na i-dispose, nung kinilo na sila, yung timbang ng lalaki at saka yung timbang ng babae, magkatulad na. Kumbaga humabol yung humabol yung katawan ng lalaki sa babae. Oh, yung bunsong lalaki. Yung pino-point out namin guys, yung lalaki kasi na baboy namin nun, is bunso talaga yon. Maliit yun guys sa totoo lang. So, pagsapit ng 3.5 months po simula sa pagwalay nun, ay ano siya guys,
siya po ang pinakamabigat sa lahat. So guys, ang amin pong binabahaging information or mga words na amin pong sineshare sa inyo sa video na ito ay base lamang po sa aming naranasan sa amin pong nagdaang batch sa Fatiners ha. Alam ko po na marami tayong mga kanya-kanyang karanasan sa pag-alaga ng baboy Fatiner, no? Meron kasi guys tinatawag na case-to-case basis. Ibig pong sabihin, basta hindi lang po dumanas ng matinding scouring or sakit ang ating mga baboy, mabilis po yan sila lumaki sa tamang management natin bilang hog raiser, no? Okay? So, hindi po lahat ng mga lalaki na baboy ay pwede natin sabihin or isipin in the future na mas mabilis talaga silang lumaki compare sa mga babae na Fatiner. Okay? Nililinaw ko lang po mga ka-farmers. Dahil alam ko na meron kayo sari-sariling mga kaagi or karanasan. Just comment down below na lang po. Base lang po yun kasi sa aming naranasan guys. Kaya sinishare po namin. Okay? Kasi po sa mga panahon na 3 months, 4 months, 5 months pataas ang ating mga baboy fatining. Since birth ay humihina ang kain ng iba. No? Hindi naman lahat. Pero may mga chance talaga na humihina ang kain sa mga female fatiner. So, dagdag ko lang po guys na statement. Halimbawa, ang atin pong mga fatiner na lalaki ay pag dumanas ng matinding sakit, lagnat, trangkaso, ubo, ano pa ba, scouring. So, maapektahan din po yan ang kanila pong pagkain. Tatamlay sila. So, pwede silang magniwang or papayat. Either babae man o lalaki na fatiner yan, pakainin lang po natin ng tama na hindi sila nagugutom-gutuman. Sila po ay lalaki po talaga yan sila pagdating ng tamang panahon sa pagbinta sa kanila. Ang hindi pa ho dyan nakapag-subscribe, subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. Thank you. Guys, isingit ko lang po itong sinabi ni Kabayang Elaine Manlangit. Good day, Kuya Dudong. Pwede pahingi guide sa feeds? Ibig sabihin yung feeding guide. Mga beginners, mga ka-hog raisers kung baguhan dyan, yung pong feeding guide ay nandyan po sa description ang link na pwede pong makatulong sa iyo para po sa iyong mga alagang baboy. And also po, yung paano gumawa ng pig drinker, nandyan din po sa description ang link na pwede pong makatulong sa iyo. Paano po gamitin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa ating pong mga baboy, nandyan din po ang link sa description. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So guys, mga ka-farmers, bago po tayo magtatapos ngayon sa ating video ngayon, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kababayan na sina Kabayang Nix Ubungin watching from Pangasinan. Shoutout po. Binji Ang Mini Farm. Shoutout po. Elisa Estrada from Saudi OFW. Mabuhay po ang mga OFW dyan. Ingat po kayo. Kay Kabayang Lister Rosima. James Dean Fernandez. Tinas Journal PH. Kay Juvie Ortiga. Raleigh Garcia. Yudita Dahutoy watching from Biliran. Kumon, Patricia at kaninyong tanang viewers, shout out po. Sa mga kababayan, ano man po ang inyong mga karanasan regarding po sa ating topic ngayon na saan po ang mas mabilis lumaki? Is it female fatiner or male fatiner? Just comment down below na lang po para atin din pong malaman ang inyong mga totoong kasagutan, totoong mga opinion based on your real experience. Ako po si Dudong Biliran. Ang patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat sa patuloy pong pagtangkilik sa aking mga simple videos here in my YouTube channel and also po sa aking Facebook page. Mabuhay po kayong lahat guys. Thank you so much again and God bless us all. Peace out everyone.